10 taon ng pagtitiis, 10 taon ng pag-aalay, na uwi lamang sa isang pirasong papel na nagtatakwil sa aking pagkatao. Itinapon nila ako sa labas na parang isang basahang punit-punit at kinuha ang tanging kayamanan ko, ang aking anak. Ngunit nakalimutan ng mga Alcantara ang isang bagay. Ang taong wala nang mawawala ay ang taong pinakamapanganib. Tinawag nila akong magnanakaw, kaya heto ako. Handang nakawin ang katarungang ipinagkait nila. Kaya ba ng kanilang maruming korona na harapin ang bagyong darating mula sa isang inang inapi? Ilabas nyo ang babaeng walang hiya na yan sa bahay na to ngayon din. Wag nyo na siyang hahayaang makatapak dito dahil ayaw kong mahawa ang pamilya ko sa baho at dumi ng kanyang pagkatao. Ang boses ni Doña Elena ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Pira-piraso nitong winasak ang atmosfera na dati ay puno ng pag-asa. Nanatiling nakatayo si Florencia, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na nakayakap sa tilang hapag na 3 gabi niyang tinapos para sa anibersaryo ng kanilang kasal. Ang liwanag mula sa mamahaling kristal na chandelier sa itaas ay tila naging malabo at mapang-uyam, unti-unting naglalaho kasabay ng pagguho ng kanyang buong mundo. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang ama ng kanyang anak, na mahimbing ngayong natutulog sa itaas, ay nakatayo lamang doon. Walang emosyon ang mukha nito habang pinaglalaruan ang singsing sa kanyang daliri. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang mga mata nito ay nakapako sa screen ng cellphone na may mensaheng puno ng malisya mula sa isang hindi kilalang numero. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa sa anumang pangungutya, isang haton na kamatayan para sa pagsasamang itinuring niyang pinakamahalagang hiyas. Umakyat ang isang mapait na sikmura sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit ito ang iginanti sa kanyang katapatan. Ngunit nanuyo ang kanyang dila at nawala ng lakas ang kanyang boses. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay malambot, ngayoy magaspang na at may mga pilat dahil sa pagtatrabaho para lamang mapanatili ang karanyaan ng mansyong ito. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang pag-ibig ay tila isang mumurahing biro lamang sa kanilang paningin. Hindi ko ginawa yon. Hindi ako kumuha ng kahit 5 mula sa charity fund. Doña Elena, Miguel, maniwala kayo sa akin. Ang kanyang pagsusumamo ay naglaho lamang sa hangin. Walang saysay sa harap ng mga matang puno ng pagkutya. Lumapit ang matanda at ibinato sa kanya ang isang makapal na folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig na parang mga tuyong dahon. Bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang dignidad. Huwag ka nang magdrama, Florencia. Narito ang lahat ng ebidensya. Talagang ninakaw mo ang pera. Alam ko namang simula pa lang, ang habol mo lang ay ang yaman namin dahil galing ka sa wala. Huwag mong ipakita sa akin ang mukha mong mukhang maamo dahil alam nating pareho kung gaano ka kasakim. Hindi siya umiyak, kahit na ang sakit ay tila humuhukay sa kanyang kalamnan. Yumuko si Florencia at pinulot ang isang plastik na singsing na nakahiga sa sahig, ang laruan na ibinigay ng kanyang anak noon kaarawan niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ramdam ang matutulis na dulo ng plastik na bumaon sa kanyang palad. Masakit, ngunit ang sakit na yon ang nagbigay sa kanya ng linaw. Tumingala siya sa hagdan patungo sa kwarto ng kanyang anak. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ito na ang huling gabi niya rito, at alam niyang hindi na ito ang lugar na ligtas para sa kanila. Kung gusto nila siyang paalisin, aalis siya. Ngunit hindi siya aalis na talunan. Ang katotohanan ay naroon lang. Naghihintay na mahukay. Aalis ako, pero hindi ko dadalhin ang hindi sa akin. Darating ang panahon na malalaman niyo ang totoo, kahit gaano pa katagal ang lumipas. Tumalikod siya at humakbang patungo sa pinto, habang ang mga tao sa likod niya ay patuloy sa kanilang mapait na pagtawa. Ang gabi sa labas ay napakalamig. Ngunit ang kanyang puso ay naging kasing tigas na ng bakal.
Habang gumubukas at sumasara ang malaking pintuan ng mansyong Alcantara, tinanong ni Florencia ang kanyang sarili. Makakabalik pa kaya siya upang bawiin ang lahat? O ito na nga ba ang wakas ng buhay na dating niyang tinatawag na kaligayahan? Ang ulan sa labas ay tila humahagupit sa kanyang balat, kasabay ng bawat patak na tila sumasalamin sa kanyang pagdurusa. Naglalakad si Florencia sa gilid ng highway. Basang-basa ang kanyang damit, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang tumatagos sa kanyang buto. Bawat sasakyang dumadaan ay nag-iiwan ng tilamsik ng maduming tubig. Ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kawalan at ang matinding pagkapahiya na ibinato sa kanya ng pamilyang itinuring niyang sarili. Huminto siya sa tapat ng isang lumang waiting shed na halos gumuho na. Napaupo siya sa matigas na semento. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang plastik na singsing ang tanging alaala na naisama niya. Sa gitna ng dilim, pinagmasdan niya ang mumurahing laruang iyon. Iyon ang huling regalong ibinigay ng kanyang anak bago siya pinalayas. Iyon ang simbolo ng isang pagmamahal na hindi matutumbasan ng anumang yaman ng mga Alcantara. Biglang tumigil ang isang itim na sasakyan sa kanyang harapan. Ang ilaw nito ay nakakasilaw, pilit na humahati sa kadiliman ng gabi. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng disente. Ang kanyang muka ay hindi mabasa ng anumang emosyon. Si Gabriel, ang abogado ng pamilya na ilang beses na niyang nakasama sa mga business meeting. Ngunit ngayon, ang tingin nito sa kanya ay may kakaibang lalim, isang timpla ng pagkaawa at pagtataka. You shouldn't be here, Florencia. It's dangerous to stay out this late. Lalo na't wala kang dalang kahit ano. Boses ni Gabriel ito. Malamig, ngunit may bakas ng pag-aalala. Tiningala siya ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay namamagana sa pagpipigil ng luha. Wala siyang pakialam kung sino ang nakakakita sa kanya sa ganitong kalagayan. Ang kanyang dangal ay ninakaw na, ang kanyang tahanan ay wala na. Ano pa ang ikakatakot niya? Wala na akong pupuntahan, Gabriel. Wala na silang itinira sa akin. Ni ang anak ko, hindi nila hinayaang makapagsalita ako bago nila ako itapon sa kalsada. Lumapit ang lalaki at inabot ang kanyang kamay, isang alok na tulong na hindi inaasahan ni Florencia. Sa likod ng mga mata ni Gabriel, may nakatagong lihim na hindi pa handang ibunyag. Alam ni Gabriel ang totoo, ang tunay na dahilan kung bakit siya pinalayas, at ang kinalaman ng kanyang ama sa lahat ng ito. Ngunit sa oras na ito, ang kailangan ni Florencia ay hindi awa, kundi isang kakampi. Sumama ka sa akin. May mga bagay kang dapat malaman, at may mga taong dapat mong harapin. Ang pagkakamali nila ay hindi magtatapos sa pagpapalaya sa iyo. Ito ang simula ng katarungan para sa iyo. Nagdalawang isip si Florencia. Ang lalaking ito ay bahagi ng sistemang sumira sa kanya. Ngunit sa gitna ng desperasyon, napagtanto niya na kung mananatili siya rito, ang pagkatalo niya ay magiging permanente. Inabot niya ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa braso nito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naghahangad ng hustisya. Habang sumasakay siya sa sasakyan, isang huling sulyap ang ipinukol niya sa direksyon ng mansyon ng mga Alcantara. Ang mga ilaw doon ay nagniningning, tila nangunghutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isang apoy ang nagsisimulang magliyab. Hindi lang siya aalis dahil pinalayas siya. Babalik siya at sa pagkakataong iyon, ang bawat barya ng kanilang karangyaan ay mababalutan ng katotohanang matagal na nilang ikinukubli. Ang loob ng sasakyan ni Gabriel ay tahimik. Tanging ang tunog ng aircon at ang mahinang ugong ng makina ang naririnig. Hindi mapakali si Florencia. Ang bawat ilaw na nadadaanan nila ay tila nagpapaliwanag sa kanyang pagiging desperada. Nakatitig siya sa labas. Pinapanood ang mga puno at poste ng kuryente na mabilis na lumilipas. Simbolo ng kanyang buhay na biglang nagbago sa isang iglap. Saan mo ako dadalhin, Gabriel? Tanong ni Florencia,
basag ang boses. Hindi siya tumingin sa lalaki, ngunit ramdam niya ang titig nito sa kanya. Ang katahimikan ni Gabriel ay tila isang pader na hindi madaling baklasin. Sa isang lugar kung saan hindi ka mahahanap ng mga alkantara, at sa isang lugar kung saan magsisimula tayong magtipon ng mga pruweba. Hindi sapat ang pangarap lang, Florencia. Kailangan natin ng mga dokumento, mga pirma, at mga tao na handang magsalita laban sa kanila. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit, ngunit maayos na apartment building sa gilid ng syudad. Hindi ito marangya tulad ng mansyon na kanyang kinalakihan, ngunit malinis at tahimik. Bumaba si Gabriel at binuksan ang pinto para sa kanya. Dito ka muna magpapalipas ng gabi. Huwag kang mag-alala. Hindi nila alam ang lugar na ito. Ang lahat ng pag-aari mo na nakuha ko mula sa mansyon, bago pa nila tuluyang itapon ang mga gamit mo, ay nasa loob na. Pumasok si Florencia sa loob ng apartment. Nakita niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang damit at ang kanyang mga mahahalagang gamit. Kinuha niya ang plastik na singsing mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa. Pakiramdam niya ay isang estranggero siya sa sarili niyang buhay. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Humarap si Florencia sa lalaki. Pilit na hinahanap ang katotohanan sa mga mata nito. Alam niya, sa mundong kinabibilangan ng mga alkantara, walang ginagawa ang sinuman nang walang kapalit. Dahil alam ko ang pakiramdam ng tinatrato na parang basura ng sariling pamilya. Maikling sagot ni Gabriel. Ngunit ang lalim ng kanyang tono ay nagpahiwatig ng mas malaking kwento na hindi pa niya handang ibahagi. Lumapit siya sa pintuan at bago tuluyang umalis, lumingon siya muli. Magpahinga ka, Florencia. Bukas ng umaga, mag-uusap tayo tungkol sa tunay na nangyari sa charity fund. Ipakita natin sa kanila na hindi lahat ng inapi ay mananatiling biktima. Pagkaalis ni Gabriel, napaupo si Florencia sa gilid ng kama. Ang katahimikan ng apartment ay tila bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala, ngunit sa harap ng kawalan, si Gabriel ang tanging pintong nakabukas. Kinuha niya ang singsing, hinaplos ang bawat gilid nito, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang palayasin siya, isang luha ang pumatak, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pot na nagsisimulang maging sandata. Hindi siya matutulog. Sa halip, kinuha niya ang isang pirasong papel at ballpen. Sinimula niyang isulat ang lahat ng mga pangalan, mga petsa, at ang mga taong posibleng makapagbigay ng impormasyon tungkol sa pandarayang ibinintang sa kanya. Ang bawat pangalang isinusulat niya ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang danggal. Ang liwayway ay dumating ng may dalang hapdi. Hindi nakatulog ng maayos si Florencia. Ang bawat tunog ng sasakyang dumadaan sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa pag-aakalang baka sila na ang mga tauhan ng mga alkantara. Ngunit ang pagod ay kailangang talunin ng determinasyon. Kinuha niya ang listahang sinulat niya kagabi, isang talaan ng mga posibleng saksi at mga petsa kung kailang ginamit ang pondo ng charity. Pagdating ni Gabriel dalang almusal, bakas sa mukha nito ang seryosong timpla. Hindi na siya ang abogadong tila nag-aalangan. Ngayon, isa na siyang estratehista. Hindi magtatagal at malalaman nilang wala ka na sa syudad, Florencia. Kailangan nating kumilos bago sila gumawa ng hakbang para tuluyang burahin ang iyong pangalan sa kahit anong record ng kumpanya. Diretsong wika ni Gabriel habang inilapag ang mga dokumento sa mesa. May kinuha siyang isang folder at ibinigay ito sa kanya. Ang mga mata ni Florencia ay nanlaki nang makita ang nilalaman. Isang kopya ng report tungkol sa custody ng kanyang anak. Sinusubukan nilang kumuha ng full custody, Florencia. Ang argumento nila ay ang iyong kriminal na gawain. Gusto nilang palabasin na hindi ka karapat-dapat maging ina dahil sa paratang na paglustay ng pera. Nanuyo ang lalamunan ni Florencia. Ang pag-atake sa kanyang pagkatao ay isang bagay, ngunit ang pag-atake sa kanyang pagiging ina
ay isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginig hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Hindi nila maaring gawin yon. Hindi nila pwedeng nakawin ang anak ko. Hindi ako papayag. Kaya kailangan nating patunayan na sila ang totoong nagnanakaw. Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang boses ay naging mas matatag. May nakita akong anomalaya sa bank statements ng charity fund 3 buwan na ang nakakaraan. Ang pirmala ginamit ay sa iyo. Ngunit ang digital footprint ay tumuturo sa isang account na nakapangalan sa secretary ni Doña Elena. Natigilan si Florencia. Ang sekretarya ni Doña Elena ay isang babaeng sunod-sunuran sa matanda, ang taong laging nakabuntot sa tuwing may kailangang pirmahan. Ang katotohanan ito ay tulad ng isang kidlat na nagpaliwanag sa lahat. Hindi siya ang ninakawan, siya ang ginawang scapegoat. Bakit nila ginagawa ito sa akin? Bakit nila kailangang sirain ang buhay ko ng ganito kasama? Dahil ikaw ang nakakaalam ng sikreto sa likod ng malaking investment nila sa ibang bansa. Sa tingin nila, kung mapapaalis ka nila ng may bahid ang iyong pangalan, hinding-hindi ka napapaniwalaan ng sinuman kung sakaling magsalita ka. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Florencia. Ang pagmamahal, ang pamilya, ang marangyang buhay, lahat ng iyon ay naging hawla para sa kanya. Gabriel, ano ang unang dapat nating gawin? Tanong ni Florencia. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Tinitigan siya ni Gabriel, at sa pagkakataong yon, nakita ng lalaki ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang pagkawala ng takot, at ang pagdating ng isang babaeng handang makipaglaban. Pupunta tayo sa isang taong kayang patunayan na peke ang pirma sa mga dokumentong iyon. Ngunit kailangan mong maging handa. Sa sandaling humakbang tayo, wala nang balikan. Ang mga Alcantara ay hindi titigil hanggang hindi ka nila tuluyang nilulunod sa kahihiyan. Huminga ng malalim si Florencia. Tiningnan niya ang plastik na singsing na nasa mesa at hinawakan ito ng mahigpit. Hayaan silang sumubok. Hindi ko hahayaang kainin nila ang bukas ng anak ko. Ang lungsod ay mabilis at walang pakialam sa mga taong nadudurog sa ilalim nito. Habang bumabagtas ang sasakyan ni Gabriel patungo sa opisina ng isang eksperto sa mga dokumento, hindi maalis ni Florencia ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Bawat gusali, bawat kalsadang kanilang nadadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng mga lugar kung saan siya dati malayang nakakaikot bilang Mrs. Alcantara. Ngayon, para siyang isang anino, isang taong pilit na binubura sa alaala ng mga tao. Mag-relax ka, Florencia. Hindi ka nila mapapansin sa suot mo ngayon. Boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Napatingin si Florencia sa kanyang sarili. Nakasuot siya ng simpleng itim na jacket at malaking salamin, malayo sa mga mamahaling gown na dati niyang sinusuot sa mga gala. Hindi ito tungkol sa suot ko, Gabriel. Tungkol ito sa takot na baka, sa bawat hakbang ko, hinahanap na nila ako. Masyadong malakas ang kapit nila. Kaya nga tayo nandito. Huminto ang sasakyan sa isang lumang gusali sa gitna ng Quiapo. Isang lugar na malayo sa karanyaan ng mga Alcantara. Dito, ang mga sikreto ay hindi nabibili ng pera, kundi binabayaran ng katotohanan. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang lalaking matanda na may makapal na salamin. Ito ang eksperto sa pagtukoy ng mga palsipikadong pirma, ang taong matagal nang nakakakilala sa mga kalokohan ng mga elite sa syudad. Matagal na sinuri ng matanda ang mga dokumentong dinala ni Gabriel. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras para kay Florencia. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa ilalim ng mesa, pinaglalaruan ang plastik na singsing na laging ang bitbit. Ito ay hindi tunay na pirma ni Florencia. Wika ng matanda matapos ang halos 30 minutong pagsusuri. May mga stroke dito na nagpapakita ng pilit na paggaya. Sino ang gumawa nito? Napakagaling ng pagkakagawa,
Pero kung titingnan mo sa ilalim ng mikroskopyo, kitang-kita ang pagdadalawang isip ng kamay na sumulat. Isang matinding buntong hininga ang pinakawala ni Florencia. Sa wakas, may hawak na siyang katibayan. Pero bago pa man sila makapagdiwang, nakatanggap ng mensahe si Gabriel sa kanyang cellphone. Ang mukha nito ay biglang dumilim. "Ano yun?" tanong ni Florencia. Tumingin si Gabriel sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Nalaman na ng mga Alcantara na naghahanap ka ng tulong. May mga tao na silang nagbabantay sa mga dating kakilala mo. Kailangan nating bilisan. Kung nalaman nilang may pruweba na tayo, gagawin nila ang lahat para sirain ang dokumentong ito. Ang katotohanan ito ay parang isang balde ng malamig na tubig. Hindi lang sila nakikipaglaban sa batas. Nakikipaglaban sila sa isang pamilyang handang pumatay ng reputasyon at marahil ng buhay ng sinumang humaharang sa kanila. Gabriel, kung magpapatuloy tayo, damay ka na rin. Hindi mo na kailangang gawin ito. Tinitigan siya ni Gabriel, at sa pagkakataong yon, wala nang bakas ng pagiging abogado. May nakita siyang galit, isang galit na matagal ng kinikimkim. "Florencia, ang pamilyang ito ay may utang sa akin na hindi mababayaran ng pera. Ang tulungan ka ay hindi lang trabaho para sa akin. Ito ay pagbawi sa mga taong tulad mo na ginawa nilang laruan." Habang lumalabas sila sa gusali, isang itim na van ang huminto sa dulo ng eskinita. Ramdam ni Florencia ang tensyon. Hindi na lang ito laro ng mga salita. Ang kanilang paglaban ay nagsisimula na, at ang panganib ay nakabuntot na sa bawat anino nila. "Takbo!" Ang sigaw ni Gabriel ay kasabay ng mabilis na paghila niya sa braso ni Florencia. Sa isang iglap, ang katahimikan ng eskinita ay napalitan ng ugong ng makina ng itim na van na mabilis na humaharurot palapit sa kanila. Hindi na lumingon si Florencia. Ang tanging nasa isip niya ay ang folder na hawak ni Gabriel, ang tanging susi sa kanyang kalayaan, ang tanging pruweba na hindi siya isang magnanakaw. Nagmamadaling sumakay sila sa sasakyan ni Gabriel. Ang mga gulong ay nag-iwan ng maitim na marka sa semento habang pilit silang kumakawala sa eskinita. Sa rear view mirror, nakita ni Florencia ang mga lalaking nakasuot ng itim na bumaba mula sa van. Hindi sila mga pulis. Sila ay mga taong bayaran, mga aninong utusan ng mga Alcantara upang linisin ang anumang dumi na maaaring makasira sa kanilang imahe. "Kumapit ka ng mahigpit!" sigaw ni Gabriel habang niliko niya ang manibela patungo sa masikip na trapiko ng Quiapo. Ang bawat pagliko ay nagpapakita ng kanyang husay sa pagmamaneho, ngunit ang bawat pagliko rin ay nagpapaalon sa tiyan ni Florencia sa matinding kaba. Bakit nila ginagawa ito sa atin? Hindi ba sila natatakot sa batas? Ang batas sa mundong ito ay may presyo, Florencia. At ang mga Alcantara ang nagtatakda ng presyong iyon. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay puting-puti sa higpit ng pagkakahawak sa manibela. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang pumasok sa isip ni Florencia. Ang kanyang anak. Ang batang iyon ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Hindi siya ngaaring mamatay sa isang eskinita nang hindi man lang naglalaban. Matapos ang 10 minutong habulan, nagtagumpay silang mawala sa paningin ng itim na van sa pamamagitan ng pagpasok sa isang palengke kung saan hindi na makakapasok ang malaking sasakyan. Huminto ang kotse sa isang tagong lugar. Humihingal silang dalawa. Ang katahimikan pagkatapos ng kaguluhan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng takot. Tiningnan ni Florencia ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito, ngunit may kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa kanyang ugat. Hindi na siya yung Florencia na tahimik na tumatanggap ng sampal. Siya na ang babaeng handang makipagpatintero sa kamatayan para lang sa hustisya. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa apartment, Gabriel. Alam na nila kung nasaan tayo. Mahinang wika ni Florencia. Tumingin sa kanya si Gabriel. At sa pagkakataong ito,
Nakita niya ang isang niting puno ng determinasyon. Alam ko, may lugar akong alam. Isang probinsya sa malayong bahagi ng Bulacan. Hindi nila tayo mahahanap doon. At doon, magsisimula tayong maghanda para sa pagbabalik mo. Pagbabalik? Sa mansyon? Hindi lang sa mansyon, Florencia. Sa harap ng mga tao na humamak sa'yo. Babalik tayo, hindi bilang biktima, kundi bilang ang taong magpapabagsak sa kanila. Pero kailangan nating mag-ingat. Mula sa sandaling ito, ang bawat galaw natin ay dapat kalkulado. Tumango si Florencia. Kinuha niya ang plastik na singsing mula sa kanyang bulsa at hinaggan ito ng mahigpit. Handa na ako. Kung kailangan kong maging matapang para sa anak ko, magiging matapang ako. Hindi ko hahayaang manalo ang kasinungalingan nila. Habang umaandar muli ang sasakyan, patungo sa isang bagong destinasyon, alam ni Florencia na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging simple. Ngunit sa bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa nakaraan, pakiramdam niya ay palapit siya ng palapit sa kanyang tunay na sarili. Ang pag-aapi na kanilang ginawa sa kanya ay hindi naging mitya ng kanyang pagkawasak, kundi ang mitya ng kanyang muling pagsilang. Ang Bulacan ay tahimik, malayo sa ingay at polusyon ng syudad. Ang bahay na dinalhan ni Gabriel ay isang lumang ancestral house na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Napapaligiran ito ng mga puno ng mangga at malalawak na palayan. Sa loob, ang hangin ay sariwa. Ngunit para kay Florencia, ang bawat paghinga ay may kasamang mabigat na alaala. Dito, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw mula sa beranda, napagtanto ni Florencia na ang kanyang pagtakas ay hindi lamang paglayo sa panganib. Ito ay pagbalik sa sarili. Inilabas niya ang mga lumang litrato na nailigtas ni Gabriel mula sa mansyon. Nakita niya ang kanyang sarili. Nung mga panahong bago pa siya maging asawa ni Miguel. Nung panahong siya ay isang simpleng dalagang puno ng pangarap. Iniwan mo ang lahat na niyon para sa kanila. Boses ni Gabriel mula sa likuran. Naupo ito sa silya sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako rin sa abot tanaw. Hindi ko akalaing ang pagmamahal na akala ko'y magliligtas sa akin ang siya palang magiging tanikala ko. Gabriel, paano kung sa huli, hindi ko na mabawi ang anak ko? Paano kung tuluyan na nila akong burahin sa isip niya? Ang boses ni Florencia ay nangiinig. Sa kabila ng kanyang determinasyon, ang pagiging ina ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang takot na makalimutan siya ng kanyang anak ay mas matindi kaysa sa takot na mamatay siya sa kamay ng mga alkantara. Hindi niya makakalimutan ang inang nagmahal sa kanya ng higit pa sa sarili. Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. May mga bata akong kilala na lumaki ng walang ina, at ang tanging hinahanap nila ay ang katotohanan kung bakit sila iniwan. Huwag mong hayaang isipin ng anak mo na iniwan mo siya. Ipakita natin sa kanya, sa tamang panahon, na lumaban ka para sa kanya. Ang hustisya ay hindi lang para sa iyo, Florencia. Ito ay para sa kinabukasan niya. Napahinga ng malalim si Florencia. Hinawakan niya ang plastik na singsing ang simbolong nagsasabi sa kanya na siya ay minamahal, kahit na walang ibang naniniwala. Tama ka. Hindi ako pwedeng sumuko. Sa mga susunod na araw, nagsimula ang kanilang paghahanda. Hindi ito laban ng armas. Ito ay laban ng impormasyon. Binasa ni Florencia ang bawat dokumento, bawat resibo, at bawat kontrata ng mga alkantara na nakuha ni Gabriel. Napansin niya ang mga pagkakataong ang mga pondo ng charity ay nililipat sa mga shell companies, mga kumpanyang nakapangalan sa mga tauhan ng pamilya. Habang nagbabasa, isang pangalan ang umulit-ulit. Doña Elena. Ang matandang babaeng laging nagbabasa ng Biblia sa umaga, ang siya palang utak ng lahat ng anomalaya. Ang kanyang pagkamaka-Diyos ay isang maskara lamang upang itago ang kanyang kasakiman. Nakita mo na? Tanong ni Gabriel habang naglalagay ng kape sa harap niya.
Siya ang naguutos sa lahat. Ang mga pirma ko ay ginamit nila dahil alam nilang sa akin ang sisi kapag pumalpak ang operasyon. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi ni Florencia. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang taong nakahanap na ng kahinaan ng kanyang kalaban. Kung siya ang utak, siya rin ang dapat maging susi para bumagsak sila. Gabriel, kailangan nating makakuha ng audio recording ng mga pag-uusap nila. Kung mapapapagsalita natin ang isa sa mga tauhan niya, tapos ang laro nila, ang Bulacan ay hindi na lang naging taguan. Ito ay naging sentro ng kanilang pakikidigma. Sa bawat araw na lumilipas, si Florencia ay hindi na lang ang inaping asawa. Siya na ang babaeng handang sumabak sa laro ng mga taong akala nila ay sila ang nagmamay-ari ng mundo. Ang gabi sa Bulacan ay nababalot ng misteryo. Ngunit para kay Florencia, ito ang panahon ng pagpaplano. Sa loob ng ancestral house, kumalat ang mga papeles, talaan, at mga sketch ng loob ng mansyon ng mga Alcantara. Bawat sulok ng mansyon ay kabisado ni Florencia. Bawat oras ng pagtulog ni Doña Elena, bawat pagkilos ng mga tauhan nito, lahat ay nakatatak sa kanyang isipan. Kailangan natin ng isang insider, Florencia. Hindi tayo makakakuha ng audio recording kung hindi tayo makakalapit ng direkta sa loob. Wika ni Gabriel habang tinitingnan ang isang maliit na device na nasa mesa. Ang device na ito ang kanilang pag-asa, isang maliit na recorder na kayang magtago sa loob ng isang broche o kwintas. May kilala ako, Gabriel. Si Aling Nena. Siya ang dating kasambahay na nag-alaga sa akin nung nagsisimula pa lang ako sa mansyon. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Doña Elena sa lahat ng dokumento dahil wala itong pamilyang pinoprotektahan. Mapanganib yon. Kung malalaman ni Doña Elena na kinakausap natin ang mga tauhan niya, maaring mawala ang tanging koneksyon natin sa loob. Tumango si Florencia. Alam niya ang panganib, ngunit wala na silang ibang opsyon. Sa susunod na araw, maagang umalis si Florencia patungo sa isang palengke sa syudad, kung saan regular na nag-go-grocery si Aling Nena. Nagsuot siya ng sombrero at scarf, pilit na nagtatago sa ilalim ng kanyang bagong pagkatao. Sa gitna ng mataong palengke, nakita niya si Aling Nena. Matanda na ito, humihingal sa pagdadala ng mga supot ng gulay. Lumapit si Florencia. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Aling Nena? Napaligo ng matanda. Nang makita nito si Florencia, halos mahulog ang mga supot nito sa gulat. Mabilis siyang hinila ni Florencia sa isang sulok ng eskinita. Florencia? Diyos ko, anak! Akala namin ay wala ka na sa syudad. Huwag kang magpapakita. Naghahanap sila sa'yo. Aling Nena, kailangan ko ang tulong ninyo. Hindi ako nagnakaw, alam niyo yon, di ba? Mangiyak-ngiyak na wika ni Florencia. Tumingin si Aling Nena sa paligid, puno ng takot. Ang mga mata nito ay nakakita na ng maraming malupit na ginawa ng pamilyang Alcantara. Anak, mahirap ang hinihingi mo. Kapag nalaman ni Doña Elena, baka hindi lang pagpapaalis ang makuha ko. Baka kung ano ang gawin nila sa akin. Aling Nena, kayo lang ang pag-asa ko para mabawi ko ang anak ko. Huwag niyo na pong hayaang magpatuloy ang kasinungalingan nila. Inabot ni Florencia ang kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, ang takot sa mukha ni Aling Nena ay unti-unting napalitan ng awa. Ang pagkakaalam ng lahat sa mansyon ay sapat na alam nilang lahat na si Florencia ang biktima. Ngunit wala silang lakas ng loob na lumaban. Ano ang kailangan mong gawin ko? Mahinang tanong ng matanda. Kailangan ko lang pong mailagay ito sa loob ng study room ni Doña Elena. Sa oras na mag-usap sila ng accountant niya tungkol sa charity fund, kailangan kong marinig ang lahat. Inabot niya ang maliit na recorder. Ipinasok ito ni Aling Nena sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig. Sa sandaling iyon, alam ni Florencia na wala nang balikan. Ang misyon ay nagsimula na. Habang naglalakad palayo si Aling Nena, isang panalangin ang binulong ni Florencia. Pagbalik niya kay Gabriel, iniulat niya ang nangyari.
Ang mukha ni Gabriel ay puno ng paghanga, ngunit may halong babala. Ngayon, ang kailangan na lang natin ay maghintay. Kapag nakuha natin ang record na iyon, ang mansyon ng mga Alcantara ay magiging bilangguan nila mismo. Sa gabi ngayon, hindi nakatulog si Florencia. Ang bawat minutong lumilipas ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang buhay. Ang dating mahiyain at mapagbigay na Florencia ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang babaeng hindi na natatakot sa dilim dahil siya mismo ang nagiging liwanag na magbubunyag sa katotohanan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa loob ng ancestral house sa Bulacan, nakaupo si Florencia sa harap ng laptop habang nakasaksak ang earphone. Si Gabriel naman ay nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako sa screen. Ang device na nakuha nila mula kay Aling Nena ay konektado na sa computer. "Handa ka na ba?" tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Florencia at pinindot ang play. Sa simula, tanging ingay ng hangin at malayo na tunog ng sasakyan ang narinig nila. Ngunit maya-maya, pumasok ang boses ni Doña Elena. Ang boses na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng takot, ngayon ay naririnig niya ng malinaw, isang boses na puno ng pagkamuhi at pagmamataas. "Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa ng mga dokumento, Mr. Reyes. Kung magkakaroon ng kahit anong investigasyon, kay Florencia dapat ituro ang lahat. Siya ang gumamit ng account, siya ang may pirma. Kahit magpumiglas siya, wala siyang laban." Nanigas si Florencia. Ang bawat salita ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ito pagtatakip. Ito ay isang planadong pagwasak sa kanyang pagkatao. "Pero Doña Elena, paano kung magsalita ang mga tauhan?" Sagot ng boses ng accountant. "Bayaran mo sila, at kung hindi makuha sa pera, alam mo na ang gagawin." Ang pamilyang Alcantara ay hindi maaring dungisan ng isang babaeng walang kwenta. Pagkatapos ng lahat ng ito, ilalabas natin ang divorce papers at kukunin ang bata. Wala na siyang babalikan. Pinatay ni Florencia ang recording. Hindi na niya kayaang marinig pa ang kasunod. Ang mga luha ay hindi na mapigilan. Ngunit hindi ito luha ng panghihina. Ito ay luha ng matinding galit na nag-aapoy sa kanyang kaluluwa. "Narinig mo? Gabriel, narinig mo ba?" Basag ang boses ni Florencia. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang balikat. Ang haplos nito ay nagbibigay ng lakas na kailangan niya. "Narinig ko, Florencia. At sapat na ang record na ito para gibain ang reputasyon nila sa harap ng korte. Hindi lang sila makukulong dahil sa pandaraya, makakasuhan din sila ng pagtatangkang pumatay ng dangal at pag-aagaw ng bata. Hindi sapat ang kulong lang. Gusto kong makita ang mukha nila kapag unti-unti nang nawawala ang lahat ng pinagmamalaki nila. Gusto kong makita sila na ang mismong yaman nila ang nagiging sumpa sa kanila." Humarap si Florencia kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nito nakita noon. Wala na ang takot. Ang biktima ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng may malinaw na misyon. "Ano ang susunod nating gagawin?" tanong ni Gabriel. "Gagamitin natin ang media. Kilala mo ang mga editor ng pinakamalaking pahayagan sa bansa, hindi ba? Ilalabas natin ito. Hindi sa paraang basta-basta, kundi sa paraang hindi na sila makakaahon." Sa oras na mag-trending ang boses ni Doña Elena sa social media, walang sinuman ang makakaprotekta sa kanila kahit pa ang pera nila. Ang plano ay delikado. Ang pagbangga sa mga Alcantara sa harap ng publiko ay parang pagtayo sa gitna ng bagyo. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Florencia na ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-compose ng email. Ang gabi ay hindi na para sa pagluha. Ang gabi ay para sa paghihiganti, ang uri ng paghihiganti na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng katotohanang matagal na nilang ikinulong. Ang paglabas ng balita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng matahimik na buhay ng mga Alcantara.
Sa loob lamang ng ilang oras, ang boses ni Doña Elena na nagpaplano ng krimen ay kumalat sa social media. Ang hashtag na #JusticeForFlorencia ay nangguna sa trending topics at ang mga mamamahayag ay nakapila na sa labas ng mansyon, handang huliin ang bawat kilos ng pamilyang dati untouchable. Sa isang secret location, pinapanood ni Florencia ang live feed ng telebisyon. Nakita niya ang pagwawala ni Doña Elena sa harap ng mga reporter. Ang kanyang muka na dati ay puno ng kapangyarihan, ngayon ay bakas na ng matinding takot at kahihiyan. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang yan ng babaeng gustong sumira sa aming pangalan. Sigaw ni Doña Elena habang hinahawi ang mga mikroponyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita niya ay kinukutya na ng publiko. Handa ka na ba? Tanong ni Gabriel. Inilabas niya ang isang suit na pinili niya para kay Florencia, isang simpleng puting blazer na sumisimbolo sa kanyang katapatan at lakas. Dito tayo papasok. Hindi na tayo magtatago. Ngayon, haharapin natin sila sa mismong arena kung saan nila ako pinahiya. Sila ay patungo sa opisina ng District Attorney para formal na isampa ang kaso. Habang papalapit ang sasakyan ni Gabriel sa gusali, nakita ni Florencia ang dagsa ng mga tao. May mga dala silang placards na humihingi ng hustisya para sa kanya. Ang puso niya ay bumilis, hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Ang hustisya na akala niya ay imposible ay narito na, hawak ng mga taong hindi man niya kakilala. Pagbaba niya ng sasakyan, tumahimik ang buong paligid. Ang mga kamera ay sabay-sabay na kuminang. Si Florencia, na dati pinalayas ng nakayuko, ngayon ay humakbang ng may tindig na hindi matitinag. Nakita niya si Miguel, ang kanyang asawa, na nakatayo sa gilid kasama ang kanyang mga abogado. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang lalaking dati itinitingala niya ay tila lumiit sa kanyang paningin. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Miguel. Tanging pagkairita lang ang nakita niya. Florencia, huwag mong gawin ito. Pwede nating pag-usapan ito sa labas ng korte. Pabulong na wika ni Miguel nang malapitan siya nito. Ang usapan natin ay natapos na noong gabi na itinapon niyo ako sa ulan, Miguel. Ngayon, ang batas na ang magsasalita. Diretsyong sagot ni Florencia. Hindi siya lumingon, hindi siya nag-alinlangan. Pumasok siya sa pinto ng korte na parang isang reyna na bumabalik sa kanyang trono, hindi para mamuno, kundi para maghari ang katotohanan. Sa loob ng silid ng hukom, nakaharap niya ang kanyang mga kaaway. Si Doña Elena ay nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang handbag. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng pagkapot. Ngunit hindi na natinag si Florencia. Nang tawagin ang kanyang pangalan upang tumayo sa witness stand, huminga ng malalim si Florencia. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa plastik na singsing, ngayon ay hawak na ang ebidensya ng kanyang paglaya. Miss Florencia, handa ka na bang tumayo para sa katotohanan? Tanong ng hukom. Higit pa sa handa, Your Honor. Iyon ang simula ng pagtatapos ng kanilang kapangyarihan. Habang nagsisimula ang pagtatanong, naramdaman ni Florencia ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang bawat salitang bibitawan niya ay isang brick na unti-unting gigiba sa ture ng kasinungalingan na itinayo ng mga alkantara. Ang loob ng courtroom ay parang isang kawali na kumukulo. Ang bawat tingin mula sa mga gallery ay may halong pagkamangha at pangungutya sa pamilyang Alcantara. Sa witness stand, nanatiling matatag si Florencia. Ang bawat tanong ng kanyang abogado ay sinasagot niya ng may linaw at katapatan na walang sinumang makakabuwag. Miss Florencia, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo pinanatili ang plastik na singsing na ito sa loob ng mahabang panahon? Tanong ng kanyang abogado habang ipinapakita ang ebidensya. Ang lahat ay nakatingin sa simpleng laruang singsing na naging simbolo ng kanyang paghihirap
at pag-asa. Dahil ito ang tanging kayamanan na hindi kayang bilhin ng mga alkantara. Ito ang simbolo ng pagmamahal ng aking anak. Ang pagmamahal na pinilit nilang ipagkait sa akin. Ang singsing na ito ang nagpapaalala sa akin na kahit mawala ang lahat, may isang tao na tunay na nagmamahal sa akin ng walang halong materyalismo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Kahit ang hukom ay nakaramdam ng pagkaantig. Sa kabilang panig, si Doña Elena ay halatang balisa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nang dumating ang oras para sa cross-examination ng abogado ng mga alkantara, sinubukan nilang siraan ang pagkatao ni Florencia. Miss Florencia, hindi ba totoo na ikaw ay galing sa isang mahirap na pamilya? Hindi ba totoo na ang tanging habol mo lang kay Miguel ay ang yaman ng aming pamilya? Tanong ng abogado ng mga alkantara na may halong pangungutya. Ngunit hindi na si Florencia ang babaeng madaling matakot. Tumingin siya ng diretso sa mata ng abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang pagmamahal ko kay Miguel ay totoo. Ang katapatan ko sa pamilyang Alcantara ay hindi matatawaran. Ngunit hindi ko akalain na ang pagmamahal na ibinigay ko ay magiging dahilan para tratuhin nila ako na parang isang basahan. Hindi yaman ang habol ko, kundi isang pamilya. Pero malinaw na, ang pamilyang Alcantara ay walang espasyo para sa puso. Ang tanghing espasyo nila ay para sa kanilang sariling kasakiman. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Ang mga salita ni Florencia ay parang mga bala na tumama sa mismong puso ng depensa ng mga Alcantara. Your Honor, mayroon pa kaming inihahain na ebidensya. Ang record ng mga offshore accounts na konektado kay Doña Elena na ginamit sa paglilipat ng pondo mula sa charity, sabi ni Gabriel habang inilalabas ang makapal na files. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga transaksyon na hindi maikakaila ng mga akusado. Ang mukha ni Doña Elena ay namutla. Nawala ang kanyang tapang. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ito ay isang kasinungalingan, sigaw ni Doña Elena sa gitna ng silid. Ngunit agad siyang pinatahimik ng hukom. Ang kanyang pagsabog ay lalong nagpatunay sa kanyang kawalan ng kontrol. Sa sandaling iyon, alam ni Florencia na malapit na ang katapusan. Hindi lang ang kaso ang kanilang panalo, kundi ang pagbawi sa kanyang dangal. Tumingin siya sa direksyon ni Miguel na nakaupo lang doon, blangko ang muka. Sa puntong iyon, wala na siyang nararamdamang sakit. Ang tanghing nararamdaman niya ay ang kalayaan. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang karapatan na matagal na niyang ipinaglaban. At habang naglalakad siya palabas ng korte matapos ang sesyon, ramdam niya ang bigat na humuhulog sa kanyang balikat. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pagkapanalo sa araw na ito ay sapat na upang malaman ng buong mundo na ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan. Ang paglabas ng mga ebidensya sa korte ay parang pagbukas ng isang Pandora's box. Sa bawat dokumentong inilalabas ni Gabriel, unti-unting naglalaho ang bawat hibla ng kapangyarihan ng mga Alcantara. Hindi lang ang charity fund ang nadiskubre. Lumabas din ang mga ilegal na transaksyon sa kanilang mga negosyo, ang panunuhol sa ilang opisyal, at ang pagtatago ng kita para hindi mabayaran ang tamang buwis. Sa gitna ng lahat ng ito, si Miguel ay hindi na nakapagpigil. Sa labas ng courtroom, habang pinapalibutan ng mga reporter, sinubukan niyang isisi ang lahat sa kanyang ina. Wala akong alam sa ginagawa ni Mama. Lahat ng desisyon ay nanggaling sa kanya. Ginawa ko lang ang sinabi niya dahil anak ako. Ang mga salitang ito ang naging mitsa ng huling pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang pagtataksil ni Miguel sa sarili niyang ina sa harap ng publiko ay nagpakita ng tunay na kulay ng kanilang pagsasama. Si Doña Elena, na noon ay tinitingala bilang isang matapang na negosyante, ay nawala ng kakayahang magsalita.
Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Pinanood ni Florencia ang lahat mula sa malayo. Hindi siya nakaramdam ng saya dahil sa kanilang pagbagsak. Nakaramdam siya ng awa, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya noon, na nagpakatanga at nagpakababa para sa mga taong walang pagmamahal. Natapos na Florencia. Wika ni Gabriel habang nakatayo sa tabi niya. May bitbit itong bagong order mula sa korte, isang desisyon na nagbibigay sa kanya ng pansamantalang kustodya sa kanyang anak habang ipinapatupad ang divorce. Hindi ito ang katapusan, Gabriel. Ito ay simula ng paghilom. Tumingin si Florencia sa asul na langit. Sa unang pagkakataon, ang hangin ay hindi na mabigat. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang magpanggap. Sa hapon ng araw na iyon, isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya sa labas ng korte. Ang kanyang anak, na matagal na niyang hindi nakikita, ay kasama ng isang social worker. Nang makita siya ng bata, tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa kanyang binti. Mama, akala ko hindi mo na ako kukunin. Ang mga salitang iyon ay parang isang gamot sa lahat ng sugat na kanyang tinamo. Lumuhod si Florencia at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang plastik na singsing na dati ihawak niya sa gitna ng takot ay ngayon ay suot na ng kanyang anak sa maliit nitong daliri. Hinding-hindi kita iiwan, anak. Hinding-hindi. Sa kabilang banda, nakita niya si Miguel na nakatanaw mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay pulo ng pagsisisi at pagkalito. Ngunit wala na siyang puwang sa buhay ni Florencia. Ang lalaking dating niyang tinawag na asawa ay isa na lamang estranjero na nagdala sa kanya ng sakit. Ngunit nagturo rin sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang pagbawi sa kanyang anak ang pinakamalaking tagumpay na hindi kayang tapatan ng anumang pera o titulo. Habang naglalakad siya palayo sa gusali ng korte, hawak ang kamay ng kanyang anak, ramdam ni Florencia na sa wakas siya ay malaya na. Hindi dahil sa napanalunan niya ang kaso, kundi dahil sa nahanap niya ang kanyang sarili sa gitna ng bagyo. Ang mga sumunod na buwan ay hindi naging madali. Ngunit ito ang mga buwan na pinakamapayapa para kay Florencia. Sa isang simpleng bahay na inuupahan nila sa isang tahimik na probinsya, unti-unti nilang binuo ang isang buhay na malayo sa karangyaan, ngunit puno ng katotohanan. Dito, ang bawat umaga ay sinasalubong ng huni ng mga ibon at hindi ng ingay ng mga utusan o ng matatalin na salita ng donya. Si Gabriel ay madalas na bumibisita. Hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan na naging sandigan sa gitna ng unos. Sigurado ka bang ayaw mo nang bumalik sa Manila? Marami pang dapat ayusin sa mga ari-arian na na-forfeit mula sa mga alkantara. Maaari mo silang bawiin kung gusto mo. Wika ni Gabriel habang nagkakape sila sa ilalim ng puno ng mangga. Tiningnan ni Florencia ang kanyang anak na masayang naglalaro sa bakuran. Ang yaman na iyon ay may bahid ng dugo at luha, Gabriel. Hindi ko kailangang hawakan ang mga bagay na nagdulot sa akin ng labis na paghihirap. Sapat na sa akin ang maliit na savings na naipon ko bago ako ikasal at ang kaunting kinikita ko sa pagtuturo ng sewing. Napakatapang mo, Florencia. Marami ang papatay para makuha ang perang iyon. Ang matapang ay hindi ang taong kayang kumuha ng lahat. Ang matapang ay ang taong kayang bitawan ang nakaraan para sa kapayapaan ng kinabukasan. Gayunpaman, ang anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naglalaho. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising si Florencia na pawis, dala ng bangungot kung saan hinahabol siya ng mga alkantara. Ang trauma ay isang sugat na kailangang linisin araw-araw. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Nangangahulugan ito ng pagtanggap na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng kanyang pagkatao. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Miguel. Hindi niya ito binuksan agad. Pinag-isipan niya kung dapat ba niyang basahin. Sa wakas, binuksan niya ito.
Ang sulat ay puno ng paghingi ng tawad, isang pag-amin sa kanyang kahinaan at sa kanyang maling pagpili. Hindi hinihingi ni Miguel na balikan siya. Humihingi lang siya ng patawad para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Sulat ba yan mula kay Miguel? Tanong ni Gabriel nang makita niya itong nakatitig sa papel. Oo, nagbago na ang tono niya. Sa loob ng 4 na sulok ng selda, tila natutunan na niyang mag-isip ng tama. Patatawarin mo ba siya? Tiningnan ni Florencia ang kanyang anak sa malayo. Ang patawad ay hindi para sa taong nagkasala. Ang patawad ay para sa sariling kaluluwa upang hindi na ito makaramdam ng poot. Patawarin? Oo, Gabriel. Pero hindi ibig sabihin na magkakaroon pa siya ng puwang sa buhay namin. Ang pagpapatawad ay ang huling hakbang para tuluyan ko na silang talikuran. Sa sandaling yon, sinunog ni Florencia ang sulat. Ang abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin, simbolo ng tuluyang paglaya mula sa anumang koneksyon sa mga alkantara. Wala na siyang hinanakit. Wala na siyang takot. Ang hinaharap ay malinaw, at sa unang pagkakataon, hindi na ito nakasulat sa ilalim ng anino ng ibang tao. 1 taon nang nakalipas mula nang huling humarap si Florencia sa korte. Ang buhay sa probinsya ay naging maayos. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang balita na nagpabalik sa lahat ng alaala. Si Doña Elena ay malubha ang sakit sa loob ng kulungan at humihiling na makausap si Florencia sa huling pagkakataon. Nanginig ang mga kamay ni Florencia nang hawakan ng opisyal na sulat mula sa otoridad. Hindi siya obligado, at ang kanyang isip ay nagsasabing huwag nang pumunta. Ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang pangangailangang tapusin ang lahat, nang walang anumang nakabitin na tanong. Huwag mong gawin ito, Florencia. Hindi mo na sila kailangang makita. Babala ni Gabriel na ngayon ay mas naging mapagkalinga sa kanya. Kailangan ko silang makita, Gabriel. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong ipakita sa kanila na hindi nila ako tuluyang nasira. Yun ang huling panalo na kailangan ko. Sa loob ng ospital ng bilangguan, ang amoy ng gamot at ang matamlay na paligid ay nagpaalala kay Florencia ng mansyong dati niyang tinitirhan, parehong puno ng kalungkutan sa kabila ng kanilang yaman. Nakahiga si Doña Elena. Ang babaeng dati kinatatakutan ng lahat ay isa na lamang matandang nanghihina. Nang makita siya ni Doña Elena, bumukas ang kanyang mga mata. Walang bakas ng kapangyarihan. Tanging pagsisisi na huli na. Florencia, dumating ka. Dito ako para sa sarili ko, hindi para sa iyo, Doña Elena. Mahinahon ang boses ni Florencia. Tumayo siya sa gilid ng kama, hindi nakaupo, hindi nagpapakita ng anumang respeto na dati hinihingi ng matanda. Gusto kong humingi ng patawad. Sa lahat. Ang yaman, ang mansyon, lahat ng ito ay wala na. Iniwan ako ni Miguel. Ang lahat ng aking ipinaglaban ay naglaho na parang bula. Dahil ang itinanim mo ay kasinungalingan, kaya ang inani mo ay kapahamakan. Hindi yaman ang nawala sa iyo, Doña Elena. Ang nawala sa iyo ay ang dignidad na hinding-hindi mo na mababawi. Tinitigan ni Florencia ang matanda. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging awa na lamang. Ang babaeng dati itinuring niyang Diyos-Diyosan ay isa na lamang taong naghihintay ng wakas ng mag-isa. May isa pa akong gustong sabihin. Ang plastic na sing-sing na itinapon mo noon, iyon ang pinakamahalagang bagay na nagpaalala sa akin kung sino ako. At ngayon, ako ay isang malayang tao. Ikaw? Ikaw ay bilanggo pa rin ng sarili mong mga pagkakamali. Bago tuluyan lumabas, hindi na lumingon si Florencia. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid na iyon, ramdam niya ang pagkawala ng huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa mga alkantara. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Hinihintay siya ni Gabriel at ng kanyang anak sa labas. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang hangin
ay naging napakalinaw. Hindi na niya kailangang balikan ang nakaraan dahil ang hinaharap ay nasa harap na niya, malaya at puno ng pag-asa. Ang buong kabanata ng kanyang buhay na tinawag na Alcantara ay tuluyan ng natapos at ang susunod na pahina ay siya na ang susulat. Lumipas ang 2 taon. Ang mansyong Alcantara, na dati ay simbolo ng karangyaan at kapangyarihan, ay isa na lamang abandonadong istruktura na nilalamon ng mga baging at damo. Para sa mga tao sa syudad, isa na lang itong kwento ng isang pamilyang gumuho dahil sa sarili nilang kasakiman. Ngunit para kay Florencia, ito ay isang alaala na bahagi na lamang ng nakaraang hindi na kailangang balikan. Ngayon, sa isang maliit na bayan sa Laguna, nakatayo ang isang maliit ngunit maaliwalas na tailoring shop na may pangalang Laya. Dito, si Florencia ay abala sa paggawa ng mga damit para sa mga kababaihan sa bayan. Hindi ito marangya, ngunit bawat tahi ay may kalakip na pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang sariling kakayahan. Mama, tingnan mo! Nakakuha ako ng mataas na marka sa math! Tumakbo ang kanyang anak. Bit-bit ang kanyang report card na puno ng matataas na grado. Niyakap ni Florencia ang bata. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan na hindi kayang tapatan ng anumang yaman ng mga Alcantara. Magaling anak, ipinagmamalaki kita. Si Gabriel, na ngayon ay mas madalas nang makita sa bayan dahil sa kanyang mga proyektong legal para sa mga mahihirap, ay dumating bitbit ang isang basket ng mga prutas. Tiningnan niya si Florencia na masaya at payapa sa kanyang ginagawa. Hindi ka ba nagsasawa sa buhay na simple, Florencia? Tanong ni Gabriel habang nakaupo sila sa tapat ng shop habang papalubog ang araw. Ngumiti si Florencia, isang ngiting totoo at walang halong pait. Gabriel, ang simpleng buhay ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. Noon, akala ko ang kaligayahan ay nakatali sa mansyon at sa pangalan ng asawa. Ngayon, alam ko na, ang kaligayahan ay nakatali sa pagiging totoo mo sa sarili mo. Tama ka. Ang laya mo ay hindi nakadepende sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka kapag walang nakatingin sa iyo. Sa gitna ng pag-uusap nila, inilabas ni Florencia ang plastic na singsing na dati ay kanyang naging lakas. Ngayon, inalagay niya ito sa loob ng isang maliit na kahon at itinago sa isang espesyal na lalagyan. Hindi na niya kailangang hawakan ang singsing na yon para maging matapang. Ang katapangan ay nasa loob na niya. Gabriel, salamat. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang malunod sa dagat ng pot. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Florencia. Ako ay naging tulay lamang. Habang naglalakad pa uwi, pinagmamasdan ni Florencia ang paligid. Ang hangin ay sariwa, ang mga tao ay numingiti, at ang kanyang anak ay masayang nagtatakbuhan. Wala na siyang hinahanap. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naghilom na. Naging bahagi na ng kanyang karakter. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa sarili. Sa wakas, si Florencia ay hindi na lamang isang biktima ng isang malupit na pamilya. Siya ay isang babaeng tumayo, lumaban, at natutong magmahal muli sa sarili. At habang tinitingnan niya ang mga bituin sa langit, alam niyang ang bukas ay magiging maliwanag dahil ito ay kanya, at siya ang may hawak ng kanyang sariling tadhana.